Ng reklamong libel at cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque, sa vlogger na si Banat Bay at sa ilang host at executives ng SMNI. Grabe. Ngayon eto kalat na kalat ngayon sa media. Mainstream media, major mainstream media, eto balita. Punahin nyo, sa maisog, hindi man lang ito mabali-balita. Hindi ganitong kumakalat. Etong patungkol dito sa PIDEA Leaks, hindi man lang talagang binabalita. Samantalang, etong demanda ni Trillanes kay Atty. Roque, Banat Bay at iba pa, kanina pa binabalita yan, paulit-ulit. Mapa-vlogger, mapa-mainstream media, grabe, no? So dito pala makikita mo, ano ang larawan ng mamamahayag, ng mainstream, ng media, ng social media sa bansang Pilipinas. Grabe. So pagka ikaw ang iyong binabalita, ang iyong laman ng iyong balita ay pagtama sa mga Duterte, nako, wag ka na. Wala na po kayong aasahan. Basta against Duterte, balita yan, kalat yan. Welta naman ni Roque, ang reklamo ay patunay na hindi raw naniniwala sa freedom of expression ang dating senador. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Dumating sa Quezon City. Ang pogi-pogi mo, Trillanes. Ito si Trillanes, mahilig talaga sa camera, no? Dati pa daw ito eh. Oo, pati nung panahon pa raw, kanina kinikwento ni Banat Bay sa SMNI, di ba? Kahit nung panahon pa, nung mutiny. Hindi naman pala siya ang leader, pero talagang pag may camera, iba ang galawan. Di umano. Kailangan liwanagin yan. Baka mamaya tayo naman ang madimanda nito si Trillanes. Ba't ba ako senator ng senator? Sabi ni White Angel, obvious na obvious ang mga mainstream media, so sad. Sabi naman ni Fatima, okay na din yan, coach, para mas magalit ang lahat kay Trililing. Ito pag-uusapan natin. Sino ba ang bumubulong dito kay Trillanes? Kasi may nagsabi po sa akin, hindi ko na lang siguro sasabihin sa inyo ng derechahan, kayo na lang manghula. Okay? Ito po ay isa sa mga galit na galit sa Duterte. Okay? Kasi po, pati SMNI, binakbakan. Damay pati po SMNI. No? At ang nag-utos daw, kasi nagtataka ako kahit anong silipin ko, hindi ko maintindihan ano tong pinaggagawa ni Trillanes eh. No? Pero may nag-utos daw to sa ibabaw. Sana naman po ito ay walang katotohanan. Ako po ay hindi naniniwala nga dito. Ayaw kong paniwalaan eh. Pero doon sa mga target, alam na alam mo, may galit sa Duterte. Para nga ang galit mismo, to be specifically kay Sara. Kay Sara po. No, alam nyo naman, di ba? Meron ding inggit kay BP Sara dahil merong gustong pumosisyon dyan. No? Yan po ang sabi sa atin. Bagamat hindi natin mapapatunayan yan at mahirap naman tayo maghusga, pero kasi yung ikot no? Itong nakakatakot dito. Binubusalan na po at ginagamit, di umano, ito si Trillanes. So, in short, marami pong gagamitin, lalong-lalo na pag palapit na po yung eleksyon. Babanatan yan. Roland Dome, sabi niya, kasama kayong tatlo, Coach Oli Banateros, brother. Saan po? Babae o lalaki, Coach, ang nag-utos? Ang sabi po sa akin ay lalaki. Malaking mama. Nako, sino yun? Malaking mama daw malaking mama. Ako naman hindi naniniwala pero medyo malaki siya. Malaki.
Kasi hindi naman siya papansinin eh. Nung mga talagang lehitimong pulahan, hindi siya papansinin kasi walang kwenta para, sabi nga ni Banat Bay, walang kwenta kung ito ang gagamitin. Kaya lang yung isang tao na yon, di umano. Bagamat hindi nga ako naniniwala, magtatanong nga ako sa iyo, Trillanes, totoo ba yun? Na may nagutos sa iyo at tayong malaking mama. No, nasabi ko na rin, bagitin na natin, malaking mama. Kasi yun, alam mo naman, kayo na lang po muna. Anong klaseng mga vloggers ang pumupuri doon? May umamin pang nagbayaran siya. Diba? So yun, walang pili-pili yun. Basta tatamaan ng Duterte. Pakpak yun. Ay, nako. Kaya, mga politikong gumagamit, easy lang kayo. Baka mamaya, balikan kayo niyan. At sana naman, Trillanes, hindi ka nagpapagamit. Kaya lang, ewan ko. Mahirap ng, sa tingin ko, eto. Basta mailusot niya yung pagkapanalo niya. Diyan sa Caloocan, palagay ko, papagamit to eh. Prosecutor's Office si dating Senador Antonio Trillanes. Inireklamo niya ng libel at cyber libel ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay. Damay pa talaga si Banat Bay, no? Ay, nako. Ito rin posible. Posible, hindi lang Duterte ang target dito. Pati SMNI. Kasi yung tatlo na yan Attorney Roque from SMNI, Banat Bay from SMNI, ibang mga personalidad from SMNI. Talagang, alam nyo, patatahimikin ng Duterte at patatahimikin ng SMNI. Kung hindi nila makuha na mabawian ng prangkisa ang SMNI, hindi nila maalis sa YouTube, gagawa sila ng paraan. Obviously, anong common denominator ng mga yan? Duterte at SMNI. And it's very, very obvious. Now, nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo huhusgahan kung kaninong utos yan. Kaugnay ito ng akusasyon daw ng dalawa na ibinenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa China noong panahon ng kanyang back channel talks noong 2012. Hindi po ako kasama. Hindi ko po alam Antayin ko dito sa address ko kung may darating na Pero hindi naman po ako nabanggit Kami ni Boss Dada, hindi po kami nabanggit. No, si Banat Bay lang. Sabi dito ni Laili, patatahimikin din yan, mga yan, ang mga DDS vloggers. Abangan natin. Diba? Kung lahat ng mga DDS vloggers patatahimikin, obvious na yan kung kaninong galawan yan. Yung binulong sa akin na galing doon sa malaking pama, di umano, confirm yun. Hindi ako naniniwala doon. Sabi ko, hindi, malabo. Sa totoo malabo. Sabi ko, anong pag-iinteresan pa ba naman niya si Trillanes? Anong magagawa niyan? No? Kaya, ewan ko lang pero pag binanatan niyan, karamihan ng DDS vloggers, alam na natin kung kaninong yan. Kaninong kumpas yan. Pinost daw ni Roque ang aligasyon sa kanyang Facebook page. Ipinost naman daw ni Banat Bay ang video ni Roque. Eto, tanong. May pinost si Roque. Tapos, pinost din ni Banat Bay at sinang-ayunan niya. Kaya nadamay si Banat Bay. Roque versus Trillanes, yan po yung title. Sino ba ang tama? Siguro, yan ang nakalagay. Okay? Ngayon, meron nga tanong si Banat Bay dyan kanina sa SMNI. Sabi niya, paano kung pinost din at marami ring nag-post yan ng mga Ensimada vloggers? Naalala nyo? Hindi lang naman si Banat Bay ang nagkuha niyan Umagri lang si Banat Bay, di umano, dito sa sinabi ni Roque. Yan po ang sabi sa balita. Pero maraming kumuha yan, yung balita na yan. Kahit mga Ensimada vloggers. So ang tanong dinimanda ba sila dahil pinalabas nila yung video ni Attorney Roque or
Dinimanda sila dahil sumang-ayon sila kay Atty. Roque. Kasi kung dahil pinalabas lang yan, maraming nagpalabas. Hindi lang si Banatbay. Napag-initan. Pwede pa tayo siguro maniwala kung sakali na sinabi kasi sumang-ayon si Banatbay kay Atty. Roque. Pero tatandaan nyo po hindi naman sila hindi naman na-interview natin kanina si Atty. Roque at ang sabi, hindi naman daw niya sinabing ibinenta ni Trillanes yung parte dyan sa West Philippine Sea. Ang sinabi po niya, 30 beses kang pabalik-balik dyan sa China, pagkatapos niyan, meron na tayong problema. Yun. Siguro, na-guilty si Trillanes. Hindi po natin alam bakit siya na-guilty. Ayan. Sabi nga ni Jeb Rivera, sundalong iyakin ng lintik. Ganun po ang naging siste dyan. Diba? Ito nakakapagtaka. Naka-30 balik ka dyan sa China. Halimbawa, isang malapit na kakilala ni Tatay Digong, 30 pabalik-balik dyan sa China. Sigurado, kalat ngayon sa balita. Babintangan nyo ng pro Duterte kung ano-anong sasabihin ninyo. Di ba? Real talk po tayo. Pero pag kayo ang gumawa, 30 balik kayo doon. Gusto nyo lang tanggapin namin na wala kayong agreement dyan sa China? Di ba? Hindi naman sinasabing ibinenta nyo. Kasi sabi nga ni Atty. Roque, hindi mo pwedeng ibenta ang hindi sayo. So doon pa lang, mali na agad si Trillanes. Talo na agad siya sa kaso. Ang nakakapagtaka, bakit nakalusot, anong ginawa mo? Yaan ang matinding tanong, pabalik-balik ka dyan sa China. Bakit naka-30 ka dyan? Yan ba na-explain mo na? Yeah. Tapos panay ang bintang nyo sa Duterte. Ay, Spencer Lacalle, hindi ka kasama sa demanda. Dapat si Spencer Lacalle dinimanda. Joke lang po. Sabi dito, Coach, ginigipit nila ang lahat. Baka sakaling titiklop ang mga DDS ipaglaban ng lahat. Hindi, nagkamali sila. Iba po si Banatbay. Hindi titiklop si Banatbay. Kita nyo naman, lahat sinasalubong ni Banatbay. Lalong akala nyo mapapatahimik nyo, hindi rin. Lalo si Atty. Roque rin. Parehas yung dalawang yan eh. Kaya nga nung una, duda ako, sabi ko, tinarget si Roque at si Banatbay dahil parehas maingay. Parehas mapagpatulyan dalawa na yan. Sabi ko, baka naman gumagawa lang ng issue to si Trillanes. Masayang-masaya siya, pinag-uusapan siya ngayon. Diba? Yung mga patatseng niya ron, hindi pinapansin. Ngayon, siyang laman ng balita. Ang binanatan niya, dalawang mapagpatol. Sabi ni Spencer Lacalle, hindi nga sana, isinama ako. Malay mo, antay ka lang Spencer Lacalle, baka may kasunod ba yan, hindi pa tayo tapos. Sabi dito ni Jeb Rivera, sige, bring it on, mas lalo nyo lang pag-iinitin ng mga dugo ng DDS at lahat ng KOJC dyan sa mga ginagawa nyo. Oo, kasi pati SMNI. Balita ko, pati si MJ Mondehar, pati si Admar, pati presidente dinawit dyan sa kaso na yan. Matindi talaga ito. Nangaagaw lang ng atensyon si Trilling para takpan yung PIDEA leak. Yan nasabi naman dito. Tuloy po tayo. Saka ito nagbigay ng reaksyon na pumapabor kay Roque. Dapat pala, kung hindi pumabor si Banatbay kay Roque, wala siyang demanda. Ganun ba yun? Ay, mahirap pala tong gobyerno natin ngayon. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. Hindi, mali ka dyan. Hindi ka nakinig. In-explain ni walang sinabi na binenta mo yung Scarborough. Wala. Ang sinabi ni Atty. Roque, pabalik-balik ka dyan, anong nangyari? Ikaw naman, No? Paulit-ulit ito sinasabi, kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko,
Kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Sabi ni Spencer Lacalle, naghahanap lang ng publicity yan. Najakpatan niya. Kung yan, kasi dalawa po ang nakikita nating rason eh. Tatakbo siya, kaya naghahanap siya ng publicity. Yeah? Tatakbo siya dyan sa Caloocan eh. Good luck sa inyo mga taga Caloocan. Pangalawa, meron tayong nabalitaan na utos dyan sa isang malaking mama. Which is which? We do not know. Ako, hindi po ako naniniwala. Mas more akong tingin ko towards doon sa publicity. Kasi alam naman natin, may track record na yan to si Trillanes eh. May pattern na po si Trillanes. Mahilig po talaga to. Kung nagkasabay sila ni Boying, sa bayan yan, naku, puro ano yan, puro press con yan. Nagkataon, tahimik si Boying ngayon, siya. Kailangan siyang kasali. Kailangan nasa gitna siya ng lahat. Kailangan siya ng siya. Kaya leaning ako doon sa nagpapapansin to si Trillanes. Right target. Kung gusto mo magpapansin, si Roque tsaka si Banat Bay. Parehas mapagpatol yan. Kasi meron kapag tinira kang vlogger, di ka papansinin. Meron ganun eh. Meron mapagpatol. Sapol. Mag-artista na lang po siya. Sino? Si Trillanes? Hindi rin. Kaso coach, bad publicity ang nangyari sa kanya. Baka lalong walang bumoto sa kanya. May punto ka dyan. Sasagutin ko yan, Anita Diaz. Sabi naman ni Spencer Lacalle, ginamit pa si Banat Bay. Malaki kasi ang community ni Banat. Ako mas more ako dyan. Kasi ito, okay? Yan po ang sinabi ko sa SMNI kanina. Tingnan nyo mabuti. Halimbawa lang, isipin mo, ikaw, kaya ka nanalo, ang affiliation mo, Dilaw. Diba? Ngayon, tatakbo ka. Gusto mong manalo. Wala kang aasahan sa Dilaw. Ito, opinion ko lang Wala ka nang aasahan sa Dilaw. Talagang dilawan tain na yan. Pasensya na po sa mga kumakain. Hindi ka naman nanalo pag kumapit ka sa Dilaw. Wala nang tsansa dyan. Especially, kung katulad ka ni Trillanes. Hindi mananalo. So, anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mong strategy? Kukuhanin mo yung boto ng pula. Yung mga pula na mga panatiko. Yung mga pula na hindi tumitingin sa tama o mali. Yung pula na basta kaaway ng pula, aagawin at makukuha ang pangarap nila, kalaban nila. Halimbawa, Duterte. Diba? Birahin mo ang Duterte. Ngayon napaka-conveniente kung para sa isang kandidato, banatan mo lang ang Duterte. Makukuha mo ang boto ng pula. Pansinin mo, hindi tiningnan ito ng mga ibang pula vloggers na ito ay hindi maganda at pagsupil po ito sa ating press freedom. Hindi po nila tinitingnan ng ganun yan. Ang tingin nila para sa kanila, buti nga sa inyo Roque, buti nga sa inyo Banat Bay. So ano mangyayari ngayon? Makukuha ni Trillanes yung boto ng pula. Yan po ang aking opinyon. Binobola niya itong mga pula na panatiko. Na talagang kahit anong gawing kabutihan ng Duterte, ayaw nila sa Duterte. Lalo na yung may mga adik, siyempre. Yung mga adik dyan, siyempre alam mo naman ng Duterte. Talagang lilinisin niya ang adik. Diba? So pag adik ka, natural, obviously, nakakita ba kayo ng adik gusto si Duterte? Karamihan ng adik, baka wala nga adik na gusto si Duterte. Madadali kasi sila dun eh. Hindi naman lahat okay. Pero it's safer to say, kakaunti ang may gusto kay Duterteng adik. Karamihan ayaw ang Duterte. So, siyempre, magagalit ka sa Duterte. Gusto mong maboto? Banatan mo Duterte, sa'yo pula. Kahit mali.
O, tingnan nyo yung mga vloggers ngayon. Natutuwa pa sila, instead na magalit sila dito. Na sinusupil na ang kalayaan nating magsalita. Mga social media, broadcaster, media channel, etc., etc. Sinusupil na po yan. Tuwa pa sila. Effective ba? Kung ang talagang target ni Trillanes makuha ang boto ng pula, effective yung ginawa niya. Why? Marami galit pula kay Banat-Bay. Marami galit na pula kay Roque. Maraming galit na pula sa SMNI. Bakit? Solid Duterte. Yang tatlong yan, solid Duterte yan. Pag pinag-usapan ng Duterte, yung mga yan, hindi pwedeng, hindi mo mababanggit. Sa larangan ng vloggers, imposibleng hindi mo mabanggit ang Banat-Bay pag pinag-usapan Duterte. Sa larangan ng politiko at broadcasting, hindi pwedeng hindi mo mabanggit ang Roque at SMNI. Di ba? Ang dali. Kuha na agad niya yung kiliti ng mga vloggers. Kahit na dati, galit siya sa Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na handa siyang harapin ang reklamo. Patunay daw ito na hindi kakampi ng freedom of expression si Trillanes. Nawala raw sa Pilipinas ang Scarborough nang magsilbing negotiator sa China si Trillanes. Hinihintay naman ni Banat-Bay ang reklamo, pero inasahan na raw niya ito sa mga katulad ni Trillanes na mahilig magpapansin, lalo't kakandidato sa susunod na eleksyon. Di ba? Yun nga. Yun na yun. Alam mo naman, mahilig sa camera ito si Trillanes. Di ba? Sabi ni Spencer, mga tanga, mga bangag vloggers. Loyalista daw sila, pero gusto ipahukay ng dilawan si Marcos. Tapos ngayon, tuwang-tuwa sila sa dilawan, mga tanga. Alam mo kung bakit? Kasi, hindi nila kaya ang Duterte. Yan ang totoo. So, pipili sila na mas mahina. Di ba? So, kakampi sila dun sa mas mahina. Pwede nilang gamitin. No. Pag nakaupo na sila, iitsipwera na rin nila yung pula. Bakit? Sa tingin nila, kaya nilang kainin ang pula at that time, ang magiging usapin na Dilaw at versus Duterte. Yun po ang style. Diba? Sa ngayon, pakinabangan muna nila yung number 2, which is yung number 2 sa popularity, which is yung mga pula. Dapat di na si Trilling magkandidato, mag-artista na lang para lagi siyang nasa spotlight. Paano naman magiging artista yung ganyang itsura? Hindi, anong ganun yan? Hindi naman pwedeng action star. Agree, coach, sabi, kasi si Marcos, kayang-kaya nila. Duterte, hindi nila kaya. Hindi kaya ng dilawan. Yun ang sinasabi po natin. Tama yun. So, gamitin muna nila yung pula. Pag nakaposisyon sila, madali na nilang kanain ng... isipin mo. Lihitin mo magkaawa yan, pula-dilaw. Ngayon, kinakampihan ng mga pula vloggers itong si Trillanes. Di ba? Naisip nyo ba yon? Naisip nyo ba darating ang panahon nakakampi ang pula sa dilaw? Only in this administration. Why? Ganong kalakas ang Duterte. Hindi natin na-imagine lahat yan. Nagsusukahan niya ng dalawa. Sinusuka niya ng isa't isa. Ngayon biglang magkakampi.